Good morning po and happy Sabbath, Jordan. Happy Sabbath po. Happy Sabbath. Happy Sabbath. And of course, I'd like to greet everyone a happy year-end po and Thanksgiving celebration. Masaya po ba ang puso ng bawat isa ngayong umaga na to? Should we say amen? Amen. And nakakatuwa po na tayo po no early in the morning. This is very unusual in a typical church. Usually on a Sabbath school or umaga po ay konti lang ang tao. But then again, since maaga po ang ating Divine Service Program and tayo pong lahat ay nagsi-celebrate ng masayang-masaya pong ating pong puso. And as we go along and continue po, I'd like to thank Sister Shekinah and of course the Serrano family. Ayun si Pastor. Hello po Pastor, magandang umaga po. I think the last time na nakasama ko si Sister Shekinah, that was 2018 or 19. I'm not that sure. Ay umattend po kami ng isang wedding. She was the singer, I was the host. Sa 1,000 missionary po ata yun or sa bandang Cavite po. And napakaganda po nung awit ng mga kapatid. A beautiful song, a beautiful voice with a beautiful soul mga kapatid. And napakasarap po no, na napakinggan with the message of the song that there's nothing that God can't do. Amen po ba? Sa Tagalog po ay walang iba na hindi kayang gawin ng ating pong Panginoon. And so this morning po, I'd like to express my gratitude as Brother Brian, aking pong kapatid na tokayo, invited me to be the speaker po ngayong umagang to. And ako po ay masayang-masaya at umaapo po ang aking pong pasasalamat. Because naniniwala po ako kapag talagang bumulong ka sa Panginoon and someday, somehow, He will answer that call. Alam niyo po kung bakit mga kapatid? Kasi po, I don't remember. Kailan ba ako naghuling speaker sa Project 4? Ngayong December lang ba yun? Ngayong December lang po. And so, nung topic po na ito, ay dineliver ko po sa Project 4, Seventh-day Adventist Church. At andyan po yung iba nating mga kabataan, kapatid from Project 4. And as soon as I finished that sermon, I whispered and uttered a prayer. Sabi ko ay, Lord, saan ko kaya dadalhin itong next topic na ito? And then one church, isang church lang po ang pumasok ko sa isip ko, and that was Jordan Seventh-day Adventist Church. And little did I know, last week, Brother Brian messaged me. And he said, Bri, pwede ka ba naming ma-invite? Tapos, I remembered what I whispered to my God. Ang sabi ko, okay Lord, eto na pala yung next nating journey. And ngayong umaga po, ay may dadalhin po ang ating pong Panginoon na isang napakagandang mensahe po upang tayo po ay magkaroon po ng kalakasan po. Hindi lamang po bilang isang church, hindi lamang po bilang isang pamilya, kundi po itong kalakasan na to ay kalakasan din po individuality mga kapatid. Bilang isang mananampalataya, papaano ako magiging malakas ngayon, matatapos na ang taon, at paano ko sasalubungin ang 2024 ng punong-puno ng pananampalataya. And with our theme mga kapatid, grace and gratitude. No? Nabasa ko doon, a year of grace and gratitude. No? And then I uttered some of the words when I was preparing a year of grace and gratitude. And then, binura ko po yung word na year. Ang sabi ko ay, since the day I born until now na nabubuhay ako, there will always be grace and gratitude. Amen po ba? Amen po ba? Amen. And this morning po, ang topic po natin ay may kinalaman po sa pag-rebuild, mga kapatid. No? Naalala ko po, nagpapasalamat din po ulit ako, no? Kasi po,
wala pong sawa ang Jordan sa pag-invite sa akin. Salamat po. I remember po na na-invite ako ng Jordan nung nasa court pa lang po. Then lumipat po sa panibagong court. Then lumipat doon sa may puno. Tama po ba? Sa may bahay na may puno na napakalilim at masarap na yun po ang isa sa mga pinaka masarap na venue na pinuntahan ko. I don't know why. Amen po ba? Kasi po pagpunta ko doon, sabi ni Brother Dil, paiba-iba ng venue si Dil mag-send sa akin ng bride. Dito yung ano namin Tapos parang iba na naman to Tapos, mga kapatid, sabi ko parang lahat po ata ng mga napuntahan ninyong mga venue as a church and as your church ay nabisita ko po. And I am so happy and thankful for that, mga kapatid. And until now, before the year ends, ay muli nyo na naman po akong inimbitahan para maging tagapagsalita po ng ating pong Panginoon. So, sa ating pong topic ko ngayong umaga, ay pag-uusapan po natin uli po ang patungkol po sa pagsisimula uli. No? Bakit ko po sinabi kanina na saan ko kaya dadalhin itong message na ito ng Panginoon? Alam niyo po ba bakit? Kasi yung last church po na binisita ko, which is Project 4 Seventh-day Adventist Church, ay kaparehas din po ng Jordan na nung nag-start po ng pandemic ay sila po ay gumiba ng church. Sila ay nawalan ng physical church. No? Anong year po ba nawalan ang Jordan ng church po mismo? I think that's 2019 po ba? O 2018? So mas nauna pa po pala ang Jordan before Project 4. Kaya po, after ko pong i-deliver yung message na yon, that was my prayer, mga kapatid. And hindi po ako nagtataka at na-amaze lang din po ako that God wants to deliver this message to Jordan, to the members of Jordan, para po magkaroon po ang bawat isa ng pag-asa at ng ligaya at ng pananampalataya na pangahawakan po ng bawat isa. And as we feel this grace and gratitude all over the years, no? Siguro marahil po sa inyo, karamihan ay nalulungkot, kailan kaya kami magkakaroon ng church? Siguro, from Pastor Bael to Pastor Serrano, parehas din po silang kailan kaya ang church na to magkakaroon talaga ng talagang physical church? And alam niyo po kanina, mga kapatid, kausap ko si Sister Julie. Sister, kamusta po? And she mentioned, Mubray, praise God, malapit na ang aming groundbreaking. And I said to myself, Lord, praise God. Amen po ba? Amen? Alam niyo po kung paano po kumilos ang Panginoon, kung paano po niya salansanin yung bawat events, yung proseso, mga kapatid. From the time na nawalan, nagkaroon, at magkakaroon ulit, mga kapatid. And the time na ma-establish na po yung isang bagay na meron po ang Jordan o ang bawat isa sa atin ay wala ho tayong ibang gagawin kundi po ang magpasalamat at papurihan po ang ating pong Panginoon. So, as we start our lesson, mga kapatid, ay nais ko po muna kayong imbitahan muli, mga kapatid, para po sa isang maikling panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na inyo pong pinagkaloob sa amin. And as we open your words this morning, Panginoon, we are praying for the outpouring of the Holy Spirit. Please be with us. Please guide our hearts and our minds, Panginoon, na maunawaan po namin ang mensahe niyo po sa umagang ito at magsilbing kalakasan po sa bawat puso ng bawat isa. Forgive us, Lord, from the sins we have committed against you. In Jesus' name we pray. Amen. Next. Ayan. So, ang mundo po natin, mga kapatid, no? Have we imagined how fast, no, the world is? The fast-paced world that we have, no? From the pandemic, mga kapatid, imagine that we surpassed the pandemic ng ganun-ganun lang, no? As we look back, ang bilis, no?
years, pandemic, until now, pero parang hindi na natin ramdam yung pandemic na mga kapatid. Now, some of us wearing face masks, but then again, most of us are not wearing face mask anymore, no? And unti-unti na natin nararamdaman na parang wala ng pandemya, no? Ngayong araw nga lang ng Sabado, paglabas ko ng Forest Hill, grabe na po ang traffic. Papunta po ng Novaliches Glory, naku po, ang traffic na. Grabe talaga no pag Sabado, no? And lalo na po ngayon, no, na Christmas season, year-ender, ang dami po, no? Parang lahat ng mga tao may pera. May pera po ba kayo? Parang mas mayayaman pa yung mga bata ngayon, no? Parang pagtingin ko, yung mga pamangkin ko, saan ka pupunta? Bibili lang ako di. Susunod, pamangkin ko pumunta ng party, di mag-SM lang kami. Oh, mas may pera pa sa akin. Di ko alam kung naka-receive ba sila ng bonus or what. Pero no, ngayong year-ender mga kapatid ay talagang ang mga tao ay aligaga, busy, bumili ng pagkain, mamasyal, at mag-celebrate na mga kapatid. So, ang ating pong title ngayong umaga na to ay pinamagatan po natin A Mind to Work and a Wall to Build, no? Ano po kayang ibig sabihin ng a mind to work and a wall to build, mga kapatid, no? Sa pang-araw-araw po nating pamumuhay, ang ginagamit po natin ay ang ating pong mga isip, no? For the students, when we are studying, pag hindi ka nag-review, pag hindi mo ginamit ang iyong isip, ay either way, papasa ka or babagsak ka. Sa trabaho naman, ganun din po, paglabas mo ng bahay, ikaw ay nasa kalsada, nasa kalye, traveling on your way, kung saan man pupunta, ay kailangan po ay ang isip natin ay nagtatrabaho at kailangan magtrabaho ng mga kapatid. Kasi po, kapag ang isip po natin, minsan nga kahit nga po natutulog tayo, ay gumagana pa rin yung isip natin. Some of us are dreaming. Some of us, meron pang nagpapahinga ka na pero iniisip mo na yung mga dapat gawin sa kinabukasan. So, for this sermon mga kapatid, God wants us to look sa buhay po ni Nehemiah. Si Nehemiah po ay tinagurian pong the wall builder. Ayan. So, si Nehemiah ay isang lingkod ng Diyos na nagtiwala na kaya niyang i-rebuild yung isang bagay na natumba na. Yung isang bagay na bumagsak na. Something that Nehemiah has, aside from his wisdom, mga kapatid, ay yung puso po niya that he wants to rebuild something not because of his own strength, mga kapatid, but because he wants to build something because he has faith in God. No? Siguro po, kagaya po ng binanggit ko sa Project 4, siguro marahil po yung Jordan, may mga ilan-ilan sa atin nung nawala po yung church, marami po sa inyong nagtanong, kailan kaya kami magkaka-church? Naku, wala nang pag-asa yan, lipat na ako ng ibang church. Meron po ba? Meron po bang nag-isip sa inyo na, naku, ilang taon na tong Jordan na to, sayang kasi, ang ganda. May mga nanghinayang. Meron po ba? Meron pong mga nagsisi. Meron pong mga nag-blame pointing. Meron nung nagtanong sa Panginoon, Lord, bakit mo kami tinanggalan ng iglesia physically? Sa totoo lang po, Jordan is one of my favorite church way back then. Amen po ba? Bakit po? Meron kayong church, tapos meron kayong tawag dito yung space sa gilid. Alam niyo po, ako po ay taga-Aguardiente, kapitbahay niyo lang po ako. And most of our members po sa inyo po binaptize. Kaya pag nagkakaroon kami ng reconciliation ng mga, lalo na nung time na ako yung laging pinapano ng record, kailangan daw ilagay yung mga members. Saan to mga binaptize? Jordan, Bayan, Jordan. Halos karamihan po sa amin, yung uncle ko po na nag-backslide, sa Jordan po binaptize. Almost lahat po, no, sa Jordan. And napakaganda po na setup niyo before, no, kasi church and social life, may place kayo. Maglalaro kayo, may place kayo. Meron kayong mga missionary, medical mission mga kapatid, may place kayo, no? But then again, something happened to Jordan way back 2018.
Meron pong bumagsak. Meron pong natibag. And that was your church, physically. And most of us, siguro marahil marami nagtanong sa isip natin, naku, ang hirap magpagawa ng church, lalo na Quezon City, ang mahal ng lupa, no? Ang mahal ng mga materyales pagpapatayo ng isang malaking church. We need sponsors. We need to pray for people who will help us. Kailangan ay makapag-provide tayo, makapag-ipon ng malaking pondo. And I know it for sure, mga kapatid, nahirapan po kayo hanggang sa ngayon. Tama po ba? Hirap. And I would like to commend all of the members of Jordan for enduring the trial and for the challenge. And especially for the officers po ng Jordan. I'd like to appreciate po. Kasi po, alam ko po na kayo po ang mas nakakaalam ng mga hirap ng Jordan. Saan kukuha ng pondo? Paanong resolvehin yung problema na to, no? So much going on, mga kapatid. So this morning po, gusto ng Panginoon na dalhin itong mensahe na to sa Jordan. Just like Nehemiah, he wants to rebuild something. And Jordan is also rebuilding something, mga kapatid. No? Sabi po dito, sa ating pong lesson, sa Jerusalem daw po, ay minsan po itong, talo na po tayo, no? From Nehemiah 3, which was the history, Nehemiah 4, punta na po tayo doon kung paano po ni-rebuild yung mga nasirang wall, yung city, yung Jerusalem, mga kapatid, and ano po yung mga character, yung mga responses na nangyari, hindi lang kay Nehemiah, kundi po sa mga Israelita, yung sa mga Jews na kasama niya, mga kapatid, no? How they respond, how they reacted, no? Doon po sa mga pangyayari. And ang sabi po dito, mga kapatid, when Nehemiah started to rebuild the wall with all of the people, mga kapatid, no? Nag-pray siya. Now remember, he was the cupbearer sa Kingdom Persia, and then he talked to the King of Persia, and then he stopped, and then siya po ay nag-start na mag-rebuild ng wall with the Israelites. And alam niyo po, mga kapatid, ang pagtatrabaho po ng isang bagay at pagbubuhat ng isang bagay ay hassle and nakakapagod. Tanong ko po, sino ho yung mga Diakonesa na nag-work kaninang umaga? Sino ho ang bumuhat ng upuan na to, ay ng table na to? Sino ho ang nagdala ng table na yan, tag dito ng projector na to? Going into this very venue, kunyari, ikaw yung communication head, dala-dala mo yung laptop, dala-dala mo yung projector, tapos pag inisip mo, wala pang tutulong sa akin. Tama ba? Na-experience ko po yun, papunta ako ng fellowship, dala ko po yung projector, may dala pa po akong backpack, tapos mandaming dala, no, mga kapatid? And eto po mga tao sa panahon na to, they are literally, no, lifting and carrying stones. No? Mabibigat na mga stones para lang po ma-rebuild po yung kanila pong mga nasirang mga walls, no? So let's start reading from wala. Okay. Let's start reading from the Christian service. Ito po ang sabi, mga kapatid. To everyone, work has been allotted and no one can be a substitute for another. Each one has a mission of wonderful importance which he cannot neglect or ignore. Ano pong sabi dito? To everyone, work has been allotted. No? Ang members po ng Jordan consists of many members. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda po, lahat po kayo ay may kanya-kanyang trabaho. Tama po ba? Ang Diakonesa, they have their own duties to take care of the things meron ng church. Ang elder, the decision makers of the church with the pastors, secretary, ang treasurer na pera ang hinahawakan, ang communication, no? Ang Jordan po ay, ito po ang isa sa mga pinaka-blessing ng Jordan is the communication, yung media po ninyo. Amen po ba? And now, napakaganda po ng nawi-witness namin kasi po yung mga bata sa Jordan, they are being trained that someday sila naman po ang magmamana at magmamando, magmamaniobra. They will navigate, no?
nitong mga gawain na ito. And I'd like to praise God for that. Amen po ba? So, ibig sabihin po, ang sabi po dito ay, as the fulfillment of it involves the will of some, soul, and the neglect of it, the woe of one for whom Christ died. Everyone has a work to do, mga kapatid. Ang sabi po ay, everyone has an assignment and everyone is working together. Imagine niyo po, kung ang Jordan po, headed by the young people for the communication, paano po kung ang mga kabataan ninyo ay patay at walang kumikilos sa communication? Makikilala po ba ang Jordan as one of the online evangelist or platform po na meron ng Jordan sa panahon po natin ngayon? Kikilos po ba? Hindi. Paano po kung yung ating pong mga ibang mga members ay hindi nagtatrabaho, no? Ay yung mga members po ay tamang ano lang po, go to the church and bahay. Simba, uwi, no, mga kapatid. So ang sabi po dito, everyone had something to do, no? So mamaya po magpapatuloy po tayo diyan. Now let's start reading Nehemiah 4. And let's start reading verse 1 and verse 2. Ang sabi po dito, but it came to pass, ayan po, ayan, nawala ulit, sorry. But nawala po. Ayun. But it came to pass that when Sanballat heard that we builded the wall, he was wroth and took great indignation and mocked the Jews. Ayan. Who among of you heard most of the mocking? Naku, yung Jordan, hindi na yan makapagtayo ng church. Wala na yan. Meron po bang mga nagsabi? Meron po ba kayong mga napakinggan? Meron po bang, ayoko na, doon ako sa church na may ano, ang hirap nung ganyan? Paiba-iba. Tama po mga kapatid. Ang hirap. Sobrang hirap. Nehemiah, when he is trying to rebuild the wall, si Sanballat po, no? Ang sabi po dito ay marami pong napakinggan si Nehemiah and all of the Israelites, usually the mockery. Ano po bang Tagalog ng mockery? Nakalimutan ko po na ginagamit. Panlilibak. Tama po ba? Panlilibak. Pang-discourage, no? And sabi po dito, and he spake before his brethren and the army of Samaria and said, what do these feeble Jews? Will they fortify themselves? Will they sacrifice? Will they make an end in a day? Will they revive the stones out of the heaps of the rubbish which are burned, built? Sabi no nila Sanballat at ng iba pa, nako, yung ano, hindi nila na mabubuo yan. Sunog-sunog na yan eh. Wasak-wasak na yan. Mabubuo pa ba nila yan? So Sanballat, all of those people believe that they cannot rebuild the wall. And Nehemiah is very persistent and he was very encouraged, mga kapatid. Kaya natin to. Mabubuo natin to. Meron ba sa mga member ng Jordan? Hindi. Balang araw magkaka-church din tayo. Amen? Meron po ba? Mahina. Meron po ba? Yung mga nagsabi na yon, ngumiti po kayo dahil malapit na din daw po ang groundbreaking po ninyo. Amen? After ilang years po, pag bumisita ulit kami sa Jordan, nakikita namin meron na po unti-unting nabubuo. At balang araw, pag bisita namin, yung unang tapak namin, wow. Amen po ba? Dati tumapak lang po ako sa may putik na may puno, inuulan pa, binabagyo. Tama po ba? And balang araw po, yung wall na yan ay marirebuild ninyo. Continue po tayo. Ayan. Sometimes po, ay pag tayo po ay nahihirapan, gusto lang po kasi natin, no, when we are feeling heavy, no, when we are thinking of our burdens, mga kapatid, all of it, mga kapatid, ang naisip natin, ang bigat-bigat na talaga, no? Bigat na, hirap na, no? Pero ang sabi po dito, mga kapatid, ay, ayan, sorry, nawala na naman. Ayan. Ang sabi po ay, do not ask for a lighter burden. You need to ask for a stronger back to carry on. Sino sa inyo ang nag-pray na minsan ay, Lord, ay pagod na kami sa Jordan. Lagi na kaming nauulanan.
Lalo lagi na kaming nahihirapan, kawawa yung mga bata. Paiba-iba kami ng venue, no? Minsan nag-pray na lang tayo na, Lord, agaangan mo naman. Tama po ba? Lord, bawasan mo naman yung burden ng Jordan. Lord, bawasan mo naman yung burden ng bawat members na nahihirapan. Pero mga kapatid, minsan po ba ay nag-pray tayo na kahit gaano kabigat po yung mga pinagdadaanan natin, the only thing that we need to pray is a stronger back. Meron ho ba? Minsan lang, no? Kasi po, ang focus po natin ay yung problema ay mabigat. Lord, gaangan mo naman. Pero hindi ho tayo nananalangin na, Lord, palakasin mo yung likod ko. Bakit? Para kahit mas mabigat pa yung pumatong dito, kakayanin ko. Amen po ba? Ang pinapanalangin natin, Lord, tapyasan mo naman yung bato. Lord, tanggalin mo naman yung bato. Kaya minsan nga, Lord, ikaw na kumuha ng bato. Ikaw na yung kumuha ng burden. Ayoko na, pagod na ako. But some of us ay hindi po tayo nananalangin na, Lord, bigyan mo ko ng mas malakas pang pananampalataya. Bigyan mo ko ng mas malakas pang likod para kung ano man yung mas mabigat pang darating ay kakayanin ko. Mapapagod man ako, kakayanin ko. No, mga kapatid? Ang sabi po sa Peter 4 verse 2, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is tried to you, as through some strange thing happen unto you. Ang diamante po, bago ho yan kuminang, dumaan ho yan sa proseso. Malamig, mainit, inis-is, tsaka sa kuminang. And I believe Jordan Seventh-day Adventist Church is just undergoing a beautiful process para po mas maihayag niyo po ang pangalan ng Panginoon sa mas magandang pagkakataon. Amen po ba? That this story will be one of your greatest story na magagamit po ninyo upang maipahayag po ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Marami po ang mga tao po, no, sa Bible na marami pong pinagdaanan. Una na po dyan, si Noah. Si Noah po at ang kanyang pamilya, nung binubuo po nila yung napakalaking arko ng barko, mga kapatid, no? Noah's Ark. Ano po yung mga napakinggan nila? Nako, yung pamilya ni Noah, baliw yan. No? Gumagawa ng malaking barko, wala namang tubig dito. Sino sasakay dyan? No? But Noah, he did listen, but he didn't actually listen. Alam niyo po yon? Sometimes, as a Christian, we are listening, but we are not actually listening. Paano ko po nasabi? Ako po, bilang isang mananampalataya, backslide po kami. Ang buhay po namin, Novaliches, Bulacan, Novaliches, Bulacan, Novaliches. Palipat-lipat po kami, no? Kaya nga po, kaya kabisado ko rin tong area na to kasi po 2 years ako nag-aral sa Novaliches High School. And then I shifted, transfer pala, to Bulacan at doon na po ako gumraduate. Kaya alam ko yung mga lakaran dito nabugbog pa nga ako dyan sa Millionaires dati. No, napagtripan lang, tawag dito, sinangga ka lang tapos ako daw yung nanangga. Kaya sabi, wag ka nang dumaan sa Millionaires po ba yon? Tama po ba? Ayan, na ano po, muntik pa lang mabugbog, no? Nasipa lang at na ganon, no? So, nung bumalik na po kami sa Novaliches, way back 2013, ako po yung unang bumalik, no, sa church. Ang mama at papa ko po ay totally backslide pa din po. Ang mama ko, ang hirap bumalik sa church. Ang papa ko naman, nagtatrabaho pa po ng araw ng Sabat. And it run for how many years? 2013 to 2017. That was 4 years. At 4 years na yun, mga kapatid, wala ho akong narinig kundi po persecution and mockery within my family and within my relatives. Nako, yan si Brian, simba-simba pa yan, ganyan naman ugali niya. Na, O kaya naman may papakinggan na di ba, ano yan, nagsimba-simba yan? Pero, di ba pag nagsisimba, gumaganda ang ugali? Pero bakit ganyan pa rin ang ugali yan? Sakit, no? And then the time na bumalik na po ang mama at papa ko, doon na kami medyo naging sensitive kasi yung mga kamag-anak namin ay manginginom at talagang grabe yung bisyo. And then, wala pa kaming sinasabi,
ay meron agad silang natatanggap. Ay naku, ano yung tayo niya nila, yung sila Brian, sila wala pa nga kami sinasabi, wala naman kaming, mga kapatid, ibig sabihin, mockery, persecution, and the words from other people will somehow break us or make us, mga kapatid. No? Imagine niyo po si Noah, buong pamilya niya, hanggang sa kaduluduluhan, ano sabi? Baliw yung pamilya na yan. Gumagawa ng barko, wala naman tubig. Nung dumating yung tubig, sino ngayon ang baliw? Kung ako si Noah, kung kunyari lang ang si Noah, tapos nalulunod yung mga tao, tapos dudungaw ako, pwede po ba yan? Hindi. No? Kasi doon po sa ministry ni Noah, at the very end po, ay nagpahayag po si Noah na darating na ang malaking bagyo, ulan. But no one listened. No? Ano lang po mga nakinig? Ang mga hayop. Ang pamilya ni Noah, ang naligtas, mga kapatid. No? Kaya po, ang nais sabihin ng Panginoon, mga kapatid, sa atin, kahit ano pong panglilibak ang iba to sa atin, dapat po kagaya tayo ng isang malakas na wall, na kahit natawag dito ay itulak tayo, na kahit ay libakin tayo, magsabi sa atin ng mga masasakit na salita, ay hindi tayo patitinag. Amen po ba? I bet kayo po ay nakaranas din po ng mga mockery sa inyo po mga buhay. Next po, si Job. Si Job is a faithful man of God, mga kapatid. Lahat po nawala na sa kanya, mga kaibigan. And even his wife mocked him. Ano na? Naalala ko ay ini-roleplay po namin yan eh. At ako si Job, tapos yung asawa ko, sabi ba naman ng asawa ko, ano na? Anong nagagawa ng pananampalataya mo? No? Nawala na sa iyo ang lahat, pati ako mawawala na sa iyo, ang mga anak mo, ang ari-arian mo, tingnan mo, nagkasakit ka ba? No? Sometimes may narinig din ako niyan, ayan, kaka-church mo, magkakasakit ka na. Nasa ng Panginoon mo. No? Sometimes people will ask us, where is God in our lives? They do not know where God is, but we, mga kapatid, we can tell where God is, mga kapatid, sa buhay natin. And last part, si Moises, he was mocked by the Pharaoh, no? Many times. Kinailangan pa ng 10 plagues para lang mapaniwala si Pharaoh. Sige na, dalhin mo na yan. Dalhin mo na yung mga sinasabi mong anak ng Diyos, yung bayan ng Diyos. No? Dahil natadtad na si Pharaoh ng mga plagues. And of course, the best perfect picture na may kukwento po natin ngayong umaga na to is si Jesus. Jesus experienced all of the mockery. Hanggang mamatay siya, diba? Hari ka ng Hudyo? Iligtas mo yung sarili mo ngayon. Diba, mga kapatid? Imagine nyo po. And sometimes in our lives, we will hear a lot of discouragements. We will hear a lot of mockery in our lives. Yan si sister, ay naku. Yan si brother, ay naku yung Jordan. Ang dami po, mga kapatid. But the Lord wants us to rebuild our wall, mga kapatid. Palakasin po natin yung ating pong mga puso, yung ating pong mga sarili. Ayan. So, next po, ang sabi po dyan ay, marvel not, my brethren, if the world hate you. No? Because if we love the word, on the contrary, mga kapatid, the world will hate us. It's either way, world or word. The great controversy, mga kapatid, sa mabuti at sa masama. No? Malaking tunggalian. Hindi po pwedeng masama ako ngayon, mabuti ako bukas. Or pwedeng gitna muna ako. Wala pong ganun, mga kapatid, no? Yun po yung sinasabi ng Panginoon ng Laodicea. Wala pong sala sa init, sala sa lamig. O walang gitna, no, mga kapatid. Ibig sabihin po ay, kung ikaw ay mainit, ikaw ay magpakainit, no, mga kapatid. So sabi po sa Nehemiah 4 verse 6, so built we the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof, for the people had a mind to work. No? Nung nagsimula po bang mawala ang physical church ng Jordan, are you all united and are you
Ang tawag dito, meron po ba kayong iisang puso at isip na okay, wala tayong church ngayon, pero kahit saan tayo magpunta, sama-sama pa rin tayo. Amen? Or merong ilan na, ay nako, hindi ko alam. Bakit ganito? No? Ang hirap nito. Sometimes, a lot of people, siguro along the way, journey, may mga nang iwan na sa atin. May mga nawala na sa paglalakbay na to. No? But, if the Jordan will still remain within your work, and everyone had a mind to work, mga kapatid, no? Sabi nga ng favorite kong pastor, kung ang bawat miyembro daw po ng isang iglesia ay merong iisang pag-iisip na matapos po ang gawain, ay magagawa niyo ito. Amen po ba? And I bet, mga kapatid, and I agree, na sa ngayon po ay nagkakaroon na po kayo ng progress, no? Within your process, mga kapatid, unti-unti ay nagkakaroon na kayo ng konting liwanag po sa litrato na hinahanap ninyo. It is all because alam po ninyo na karamihan or sana lahat sa inyo ay gumagawa para sa gawain na ito. And ang sabi po, mga kapatid, sa 4 verse 7 to 8, ito po yung time na nalaman po, sabi po dito, but it came to pass that when Sanballat, Tobiah, and the Arabians, and the Ammonites, and the Ashdodites heard that the walls of Jerusalem were made up, and the breaches began to be stopped, then they were very wroth, no? Sabi nila, paano nila na nabubuo yung nasira ng wall, ng mga kapatid? No? Kaya nga po sabi natin ay, huwag tayong magsalita ng tapos. Para po sa mga nagsabi na hindi na yan makakaroon ng Church ng Jordan, balang araw, pag natayo na yung Jordan, nagawa pala nila. No? Kaya, minsan ay, yung mga umalis sa journey natin, pagka nabisita na yung church na may actual church na, sana nakasama pala ako sa paglalakbay na to, nung nabuo na yung church na to. Hindi ako umalis, no, mga kapatid. At ang sabi po sa ating lesson, 4 verse 9, bakit po nila nagawa ang lahat ng to? It is all because of prayers. Prayers, mga kapatid. Sometimes, iniiyak na natin sa Panginoon. I'd like to comment as well, Pastor Bael and Pastor Serrano, yung mga pastor po ng mga na naabutan na yung church ay wala at talagang mahirap, no? Kaya ang ano natin dito, mga kapatid, ay this work is really hard. Alam niyo po, hindi ako taga Jordan, hindi ako taga Project 4, pero alam niyo yung invested ako sa part na parang ako may church po ako Yung wall po namin maganda pa po kasi sponsored po yan ng Bricks yung dati naming member na nawala na din po. Kasi yung negosyo po niya ay yung bato-bato talaga. So sabi niya, hindi, magpagawa tayo. Kaya yung walls po namin talagang literal na wall. Di ba nakabisita na po kayo sa Aguardiente? That was 2017 ata na nakabisita yung mga youth sa church namin. So, alam ko po, nararamdaman ko po yung hirap ninyo na talagang mahirap tong pinagdadaanan yung mga kapatid, no? That's something na worth it, mga kapatid, no? Pag binalikan nyo isang araw. Nevertheless, we made our prayers unto our God and set a watch against them day and night because because of them. Prayers, mga kapatid. We need to pray and pray. Next. Ang sabi po dito ay, nagkaroon po sila ng problema. Huminto sila sa pagre-rebuild ng wall. No, brother? Bakit po? Dahil nagkaroon ng takot sa kanila. Nagkaroon ng fear na, magagawa ba natin to? Ang sabi nung iba ay, hindi natin to kayang gawin. No? At alam niyo po, mga kapatid, there is so much power within our words, mga kapatid. Sabi nga po sa napakinggan ko, pag sinabi mo na mahina ka, hindi, mahina ka talaga. Teresa, mahina ka. Hindi, mahina ka talaga. Wala, mahina ka. Pag pinaulit-ulit mo yan, Sister Teresa, you will believe in yourself na, ang hina ko. Pag pinaulit-ulit ng Jordan na, hindi namin kayang magtayo ulit ng church, wala na yan. Magkaroon kami ng church, siguro maliit na lang, o kaya, hindi, wala na yan. Paulit-ulit niyan, mga kapatid, the result will come on your way. Pero pagka po binago po natin ang ating mindset, the right mindset, ang sabi po dito sa ating sermon,
a mind to work, and the right mindset, na pag sinabi natin na kaya natin to, makakagawa tayo, makakabuo tayo ulit ng church balang araw. Hindi man natin alam kailang taon. Siguro abutin man tayo ng 8 years, 9 years, pero kakayanin natin to. Matatapos natin to, mga kapatid. And ang sabi po ay ito pong si Nehemiah ay nagkaroon din, yung mga members po ay nagkaroon ng takot sa kanilang buhay, na while they are rebuilding the wall, nagkaroon din sila ng takot sa buhay nila, mga kapatid, At ang sabi po dito, even though they are working for the Lord, they forgot that God was with them. Panalangin ko po, mga kapatid, sa Jordan, as you go along to this journey, mga kapatid, you are all working. Sana po ay huwag nating makalimutan that while we are working, God is also working with us. Hindi po ito trabaho ng mga officers ng Jordan. Hindi lang po ito trabaho ng mga may kaya na makayang mag-sponsor. Hindi lang po ito katrabaho ng kung sino lang ang may kakayanan. Ang bawat isa po ay meron pong kakayanan na mag-ambag sa ikalalago po ng iglesia. And the most reminder here in our sermon, mga kapatid, we are working and we need not to forget that God is working with us. Hindi po ito laban lang ng Jordan. Tayo po as a pioneer po of sharing the good gospel, hindi po ito trabaho lang natin. Trabaho po na kasama po natin ang Panginoon, Na hanggang matapos po itong paglalakbay na to, we all know that God is working with us. Ayan. So, talo na po tayo sa Jeremiah 4 verse 20, Ang sabi po dito ay, we need to be reminded that God will fight for us. Sabi po dito, our God shall fight for us. God is fighting for us, mga kapatid. God is fighting for Jordan, that someday you will receive what you are praying for. For the students, keep fighting. Keep studying. Someday, you will graduate. Amen po ba? May mga gagraduate na ba dito, mga kabataan? Amen. Sa mga nawalan ng trabaho, keep fighting. Someday, God will give you a good job na tutulong sa'yo, Ano pa po? God is fighting for us, mga kapatid. Tuloy po tayo. Sabi po sa Christian service, no sooner is one converted than there is born within him a desire to make known to others what a precious friend he has found in Jesus. The saving and sanctifying truth cannot be shut up in his heart. Ang sabi po dito, if we have so much Jesus Christ in our lives, mga kapatid, our minds and our mouth cannot be shut up. Kahit saan ako mapunta, I will tell the love of Jesus. Kahit saan ako mapunta, isi-share ko kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin. Mga kapatid, sabi po dito ay, the desire to make known to others what a precious friend he has found in Jesus. Ngayon, mga kapatid, tanong ko po sa Jordan, members ng Jordan, from the youngest to the oldest member of Jordan, tanong ko po sa inyo, mga kapatid, at ang tanong din ng Panginoon, do you have the mind to work? Meron ho ba kayong kaisipan na kahit anong mangyari ay tatrabaho ako sa loob ng iglesia at maging sa labas ng iglesia? Wala man akong perang maibigay pang pagawa ng church, but what I can give is my time, my effort, my sacrifices, mga kapatid, Ang tanong po ay, do you have the mind to work? And on the second note, mga kapatid, do you have the mind to work for the Lord? Magkaiba po yung gusto nyo lang magtrabaho sa gusto ko pong magtrabaho para sa Panginoon. Ayan. So, ang sabi po dito ay, ito po, isa sa mga pinakamasakit na tanong. Do you go to church to be served or to serve, mga kapatid? Saan po kayo dyan? Gusto po ba natin, pag tayo po ay pupunta ng church, ay uupo lang ako, at pagkatapos umupo, uwi na ako. Mga kapatid, saan po tayo? To be served or to serve?
Magkaiba po yan. Alam niyo po, isang letra lang yan, no? D lang po ang naidagdag. But, magkaibang konsepto po yan. When I go to Jordan Church, kahit saan pa yan, sa ilalim ng puno, sa covered court, na butas-butas ang bubong, umuulan, mainit. What's my purpose? What's my mission? Will I go to church to be served or to serve? Alam niyo mga kapatid, ang sabi po ng favorite pastor po, Pastor Benjamin Ang, magka-ibab daw po ang missionary sa mission field. Either lang daw po yan mga kapatid. So it's either you are the missionary or you are the mission field. So ibig sabihin mga kapatid, kailangan po ay maging missionary po tayo. So sa mga converted, minsan tayo ay naging mission field. Pero balang araw tayo ay magiging missionary na. No? Na hindi tayo yung tinataniman, kundi tutulong na tayo para magtanim at mag-ani ng bunga sa tulong po ng banal na spirito. Ang sabi po dito ay, as long as the world is alive in your mind, you will never know unless your mind is transformed, renewed, and created in Jesus Christ, mga kapatid. Sabi po dito, transformed, renewed, and created in Christ Jesus. So what I'm hoping and praying to the members of Jordan, mga kapatid, as we end this year with full of grace and gratitude, as we welcome 2024, mga kapatid, sana po magkaroon tayo ng right mindset, a mind to work, that this 2024 will never be the same, no? Tutulong tayo sa Jordan. Sa totoo lang po, cliche man to, no? Pero Sister Teresa, thank you for teaching these young people. Every time po na nakikita ko yung mga story ni Ate Tere na they are training the young people for this kind of work, sabi ko, Lord, thank you. Praise God. Because they will continue the work. Kasi yun yung something na hindi ko nakikita sa ibang iglesia. And I praise Jordan for that. Amen? Nakikita ko, partida, yung church na yan, wala pang church yan. Pero kahit saan mapunta yan, pagandahan ng media. Jordan. Magmi-meeting po. Alam niyo po, pag marami nagtatanong sa akin, Bray, minsan na natatawa ako eh. Tapos sabihin ko na po yung totoo. Minsan po, natatawa ko, kilala naman nila yung Jordan. Gusto nilang kunin yung Jordan as media, pinapadaan pa sa akin. Bray, may kilala ka bang media sa Area 7, Quezon City? Ang alam ko po, Jordan po, ayun, yung Jordan. Sabi ko, niloloko ko neto, kilala mo naman talaga yung Jordan eh. Bray, paano ko kaya sila ma-invite? Parang, ay, bakit ako? Invite niyo po sila. Ito po, contact niyo po, Teresa Bautista. Ganyan po. Bro, pwede mo ba akong tulungan? Ay, ng mga kapatid, ibig sabihin, ay makikita po, very evident that the work of the young people, especially online, digital evangelism, is really, really helping. Amen po ba? Sikat po ang Jordan. Tingnan niyo po every Sabbath ang mga sinishare namin. Story namin. Shared post namin. Jordan. Pag every Monday naman, Project 4. Wow! Yan yung mga church na walang physical church but they are really working. Amen po ba? Amen. On the last part, mga kapatid. Sabi po dito ay, ayan, last part na lang po. Sorry. Romans 12 verse 12. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Transform, renewing of our mind, para daw po ay malaman natin ang kalooban ng ating pong Panginoon. Kagabi po, while I was having my devotional, I heard from one of the pastor. Medyo kinilabutan po kagabi, and I was so emotional hearing that simple verse. Alam niyo po yung John 3:16? Because we are dealing with grace and gratitude. When I search verses about grace and gratitude, at ang una pong lumabas ay John 3:16. And that pastor expound John 3:16 like I never read John 3:16. Alam niyo po, pagka pinipreach po natin ng John 3:16,
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish and have an everlasting life. Parang words lang siya, no, brother? Pero ano pong sabi doon? Did you recognize the two simple letters which is S and O? Minsan kinakanta ko siya, For God so loved the world. Yung so, ang sabi ng pastor na yon, did you recognize the shortest word there, which is so? Pag nagpapasalamat ka po ba, magkaiba yung, Brother Dale, thank you. O, Brother Dale, thank you so much. Which one is better? With so. And do we even realize, mga kapatid, that John 3:16 has a verse, For God so loved the world. Hindi ko po yun alam. Ang tagal kong binabasa yung John 3:16, hindi yun dumating sa akin. Ang alam ko lang, pinako si Jesus, mahal tayo ng Panginoon, tinanggal niya yung kasalanan natin. But then again, mga kapatid, when that pastor kagabi, sabi niya, do you even realize it is mentioned, one of the most popular and most beautiful verse found in the Bible, for God so loved the world. And I was reading that verse, mga kapatid, naramdaman ko po na mahal na mahal na mahal ako ng Panginoon ko. And naniniwala po ako na mahal na mahal na mahal din po ng Panginoon ang Jordan. Amen? Sa ilang years po na nawalan kayo ng church, sometimes we question God, sometimes we ask a lot of things towards God, but no one will never be, ever, change, mga kapatid. At yun po ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. We sometimes burn out, napagod tayo, pero mga kapatid, sana po maramdaman natin itong grasya, biyaya, and yung feeling of thanksgiving and gratitude, mga kapatid. And sana po, maalala natin na bagamat wala tayong iglesia, you are the church. And wherever you are, you will be with God. And God loves us so much. Maraming salamat po and God bless po sa atin.